Maligayang pagdating sa kwentong Biblia ang Sodoma, isang masigla at pumipintig na lungsod na nakipagtulungan sa nakalalasing na enerhiya ng komersyo, musika at isang walang humpay na koro ng mga boses. Ang mga naninirahan dito na hinimok ng halos nilalagnat na pangangailangan ng madali ang pagkilos ay tumawid sa mga lansangan na may mga mata na puno ng walang kabusugan na pagnanasa at mga pusong walang anumang takot. Kasaganaan noon makikita sa bawat sulok, panandali ang kasiyahan, malilim na deal, walang humpay na pagtawa at mga kasiyahan na tila walang katapusan. Madali ang isang hindi maingat na tagamasid, mapagkakamalan itong tugatog ng kaunlaran sa lupa. Ngunit sa ilalim ng harapang ito ng karangyaan, isang tahimik at mapanlinlang na kabulukan. Ang mga lansangan, bagaman masikip, ay may espiritual na pagkabulag. Ang mga altar, walang laman, hinalo walang pananabik. Ang mga bintanang nakabukas sa mundo ay nagsiwalat sa kalangitan na mahigpit na nakasara. Umalingaw-ngaw sa kanilang mga puso ang kayabangan. Diyos, anong Diyos? Ni hindi man lang siya maglakas loob na pigilan kami. Malayo mula roon, sa ilalim ng walang humpay na init ng disyerto, isang lalaking may dinatitinag na pananampalataya, si Abraham, ang nakatanggap ng pagbisita ng tatlong misteryosong figura. Sila ay hindi lamang pagod na mga manlalakbay, ngunit mga banal na mensahero na may lampas na layunin. Dalawa sa kanila ay mga anghel, mga celestial na nilalang, habang ang pangatlo ay ang Panginoon mismo sa isang theophanic manifestasyon ng Diyos sa Biblia upang ipadama sa tao ang kaniyang pagdalaw. Dinala nila ang isang misyon ng paghatol at ang pangalan ng Sodoma ay umalingaw-ngaw sa mga unang lungsod sa harapin dahil sa kanyang kasamaan. Si Abraham, sa kanyang matalas na espiritual na pagkasensitibo, nadama ang bigat ng paghahayag. Naunawaan niya na ang isang malaking kaganapan ay nalalapit na ang Sodoma ay hindi makakaligtas sa darating na bukang liwayway. Sa isang gawa ng malalim na pamamagitan, siya ay sumigaw para sa katarungan at awa, ngunit ang banal na hatol ay nabuklod na. Samantala, sa mga lansangan ng Sodoma, nagpatuloy ang buhay nito, walang pigil na kurso, tawanan, sayawan at kasalanang magkakaugnay sa isang web ng panlilinlang sa sarili. Walang huminto para magmuni-muni. Walang tao naghinala na ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay malapit nang magbigay daan, na ang langit, minsang binaliwala, ay bumangon sa paghatol. Ang parusa ay gumagalaw, hindi maaalis. Nang magsimulang bumagsak ang apoy, doon hindi magiging kanlungan. Mga tahanan, templo, palasyo, bata, hayop, lahat ay mauubos. Sapagkat kapag isinara ng Diyos ang langit, ito ay upang buksan ang lupa at kung ano ang darating ay hindi lamang isang babala, ngunit ang katapusan ng isang panahon. Si Abraham, ang patriarka ng pananampalataya, ay namuhay ng lagalag sa mga tolda at mga altar, malayo sa mga pader ng tiwaling mga lungsod. Napapaligiran ng kanyang tapat na mga lingkod, masaganang kawan at mga pangako ng Diyos. Ang kanyang mga mata, bagaman may edad na sa panahon, ay naghahanap pa rin ng direksyon ng langit. Nanatiling mapagmatyag ang kanyang puso, nakikinig sa boses ng tumawag sa kanya mula sa mga kalaldans mula sa air. Ang biyayang dala niya, gayunpaman, ay hindi nakakulong sa kanyang sarili. Umabot kay Lot, ang kanyang pamangkin, na umunlad sa tabi niya, nag-iipon ng kayamanan, mga tagapaglingkod, baka at impluensya. Sa paglipas ng panahon, ang lupa ay naging hindi sapat sa laki ng kanilang mga ari-arian. Si Abraham at mga pastol ni Lot, sa gitna lumalagong kasaganaan, nagsimulang magtalo tungkol sa mga pastulan, balon at mga landas. Isang tahimik ngunit mapanganib na pagtatalo ang nagbanta na masira ang buklod ng dugo at pananampalataya na nagkaisa sa kanila. Pagkatapos si Abraham ay napuspos ng pagpapakumbaba at binigyang inspirasyon ng Diyos, iminungkahi ng karunungan ang isang paghihiwalay. Tinawag niya si Lot at nang may katatagan,
at kahinahunan ay binigkas niya ang mga salita na tatatak sa kanilang mga tadhana. Huwag magkaroon ng alitan sa pagitan mo, sa pagitan ng aking mga pastol at sa iyo. Para kaming magkamag-anak. Hindi ba ang buong lupain ay nasa harapan mo? Piliin kung saan ka pupunta. Kung pupunta ka sa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. Kung sa kanan ka pupunta, sa kaliwa ako. Pagkatapos ay itinaas ni Lot ang kanyang mga mata at kung ano ang nakita niya ng malalim ng ligaw sa kanya. Ang kapatagan ng Jordan, mataba at sagana, ay nakaunat sa harap niya na parang luntiang alpombra na tubigan at puno ng pangako. Sa gitna ng lambak na iyon ay kumikinang ang Sodoma, isang lungsod na sa unang tingin ay tila sagisag ng kasaganaan, nang walang pag-aalinlangan, nang hindi naghahanap ng banal na patnubay, nang hindi tinitimbang ang espiritual na bunga ng kanyang pagpili ni Lot. Pumunta siya sa silangan, naghiwalay mula sa kanyang tiyuhin at itinayo ang kanyang mga tolda malapit sa Sodoma. Sa paglipas ng panahon, ang kalapitan ay naging paglahok. Pumasok siya sa lungsod at hindi nagtagal ay naupo siya sa gitna ng mga hukom sa tarangkahan, nahuhulog sa lokal na kultura at kaugalian. Naghalo siya, umangkop, naging kasangkot. Si Abraham sa kabilang banda ay nanatiling tapat sa kanyang paglalakbay. Hindi siya naantig sa mga anyo at hindi rin siya pumili sa mga mata ng kanal. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay sa mga disyerto, pinananatiling nagniningas ang kanyang altar at buhay ang kanyang pananampalataya. At ito ay sa isa sa mga mainit, tahimik, araw na nagpakita sa kanya ang tatlong lalaki. Hindi nila ipinakita ang kanilang mga sarili na may mga dakilang titulo, ni hindi sila nagdala ng kahangahangang hukbo, ngunit may autoridad sa kanila na nagpatigil sa oras. Si Abraham ay tumakbo upang salubungin sila, yumukod sa lupa bilang paggalang at nakiusap na manatili sila. Naghanda siya ng tinapay at karne at nag-alok ng lilim na ipinakita ang mabuting pakikitungo na siyang tanda ng kanyang pananampalataya. Hindi niya naiintindihan ang lahat, ngunit nadama niya sa kanyang espiritu na kumikilos ang langit at ang mga lalaking iyon ay wala roon kung nagkataon. Kumain sila kasama niya, tinanggap ang kanyang mabuting pakikitungo at nang sila ay bumangon, ibinaling nila ang kanilang mga mukha patungo sa payak. Sodoma iyon. At habang ang dalawa noon ay nagpapatuloy patungo sa lungsod, ang ikatlo ay nanatili. Tumayo si Abraham sa kanyang harapan. At sa sandaling iyon ay nagsalita ang Diyos, hindi sa dumadagundong na dagundong, kundi ng may kalinawan na tumusok sa kaluluwa. Itatago ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Gagawin niya maging isang dakilang bansa at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa. At ang Panginoon habang pinagtitibay ang kanyang tipan ay inihayag ang kanyang nalalapit na paghatol. Ang hiyaw laban sa Sodoma at Gomora ay malaki at ang kanilang kasalanan ay napakabigat. Ako ay bababa ngayon at titingnan kung kanilang ginawa ang lahat ng ayon sa hiyaw na dumating sa akin. At kung hindi, malalaman ko. Ito ay hindi banal na pagdududa, ngunit ang pagpapatunay ng isang makatarungang paghatol na malapit nang magsimula. Narinig ni Abraham at ang kanyang naninikip ang puso. Alam niya na ang oras ng banal na pasensya ay nauubos, na ang kasamaan ay umabot na sa hangganan nito. Malapit nang bumaba ang langit sa paghatol. Kita nyo, ngunit ang Sodoma ay hindi nahulog sa isang gabi. Ang pagbagsak nito ay isang unti-unting proseso, isang mabagal at hindi maaalis na baluktot, tulad ng isang tuhod na nakayuko, hindi sa pinakamataas, ngunit sa kailaliman ng sarili nitong kasamaan. Ang nagsimula sa tahimik na mga konsesyon at maliliit na paglabag ay nagtapos sa publiko mga pagdiriwang ng kasamaan.
Sa mga parisukat, pinalitan ng mga katakataka at kahangahangang estatwa ng mga paganong idolotroso ang mga sinaunang tanda ng pananampalataya at moralidad. Ang mga lalaking nakadamit bilang mga dayuhang Diyos sa mga ritual ng pagsamba para itago ang mga Diyos, habang ang mga babae ay inilaan ang kanilang mga sinapupunan sa pagkamayabong mga karapatan kung saan ang mga bata ay hindi minamahal ngunit inialay sa mga karumaldumal na sakripisyo. Ang usok ng mga handog na ito ay nagkulimlim sa kalangitan na humahalo sa nakakasukang amoy ng natapong alak at sariwang dugo. Umalingaw-ngaw sa mga plaza ang sigaw ng tagumpay. Ito ang panahon ng ating paghahari. At ang lungsod, lasing sa sarili nitong walang kabuluhan, pumalakpak, sumayaw, at nagmahal sa sarili nitong refleksyon. Ang hustisya ay nasira sa pinakamalalim na ugat nito. Ang mga hatol ay binili at ang mga hukom ay nagtipon sa gabi-gabi na salusalo kung saan ang mga hatol ay napagpasiyahan na may laman, ginto at muli laman. Ang mga dukha na sumisigaw ng hustisya ay pinatahimik ng pamalo ng pang-aapi. Ang balo ay pinalaya sa kanyang tahanan upang siya ay kunin ng mga maharlika para sa kasiyahan. Ang ulilang na malimos ng tinapay ay ipinagbili ng barya. Sa dilim ng eskinita, ang mga mahihirap ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Kung hindi tayo makakain, tayo ay patay na. Pero walang nakinig. Sa mga anino ng isang eskinita, tinakpan ng isang batang lalaki ang kanyang mukha. Isang walang magawang saksi sa dalawang lalaking hila-hila ang isang batang babae sa likod ng isang templo patungo sa isang kakilakilabot na kapalaran. Walang namagitan. Ito ay tradisyon, kalayaan, kaugalian ng lungsod. At sa itaas ng mga palasyo, ang mga pinuno ay nagtaas ng mga pilak na kopita na bawat isa ay nakaukit ng isang paganong simbolo. Ang bawat tagay ay isang direktang pagsuway sa walang hanggan. Ang kanilang mga tagapayo sa kanilang pagmamataas ay nagpahayag. Kung ang Diyos ni Abraham ay umiiral, hayaan siyang magsalita. Hanggang sa panahong iyon, tayo ay magiging mga Diyos. Ang mga salita ay inihagis na parang sibat sa langit, at ang langit para sa sandaling nanatiling tahimik. Kabilang sa mga kabuktutan na dumudumi sa Sodoma, doon ay isa na nasugatan kahit na ang hangin, isang kasuklam-suklam na hinamon ang pinakapagkakasunod-sunod ng paglikha. Ang mga lalaki ng Sodoma ay nag-alab sa pagnanasa sa isa't isa, hindi sa loob lihim, ngunit sa mga pampublikong parisukat, ipinagmamalaki ang kanilang kasamaan ng walang kahihiyan. Kinuha nila sa pamamagitan ng puwersa ang kanilang ninanais at kinutya ang mga naglakas loob na lumaban. Tinawag nilang walang pigil na pagnanasa ang bertud at ang sumuko sa pagnanasang maharlika. Ang mga bahay ay bukas sa lahat ng uri ng bastos na pagsasama sa ilalim ng pagkukunwari na walang batas sa pag-ibig. Pero ano umiral doon ay hindi pag-ibig. Ito ay pangingibabaw, pagnanasa, pag-aari, at isang walang pakundangan na pangungutya sa lumikha. Ang mga lalaki ay kinuha bilang parangal, ang mga kabataan bilang mga tropeyo. At tinuruan ng mga matatanda ang mga nakababata na dungisan na parang isang pagsisimula mismo sa buhay sodomita, at ang mga babae ginawa ang parehong sa kanilang sarili, ibinebenta ang kanilang mga katawan bilang isang hamon sa langit. Para bang ang buong lungsod na may isang tinig ay sumigaw, gagawin natin sa ating katawan ang nais natin, at ang sino mang maglakas loob na sumalungat sa atin ay malilimutan. Ang pagmamalaki ng Sodoma ay hindi lamang sa laman, kundi sa pusong gawa sa bato na nililok ng kayabangan. Ito ay nasa kasiyahan ng dominasyon, ng kahihiyan, ng paggamit ng kapangyarihan sa iba. Dumating ang mga dayuhan sa lungsod ay unang tinanggap, pagkatapos ay nasubok sa kanilang moralidad at sa wakas ay nasira o nawasak. Naglaho na lang ang mga lumaban, mga bahay na pinalamutian, panlabas na may karangyaan at kagandahan ay nagtago ng mga kasunduan sa kamatayan sa loob.
ang malalawak na kalye kung saan dumaraan ang mga karwahe na hinihila ng kumikinang na mga hayop ay ikinubli ang mga katawan ng mga itinapon sa mga imburnal ng hindi pagkakapantay-pantay at kawalan ng katarungan. Ngunit sa gitna ng mga eskinita at sirang mga bubong, iba pa rin ang tunog umalingaw-ngaw, isang bulong, isang nakalimutang pangalan, isang malayong alaala ng Diyos ng katarungan. Iilan, kakaunti, nanalangin pa rin sa katahimikan, nakatago. Ngunit ang kanilang mga boses ay nanghihina. Hindi kayang lunurin ng kanilang sigaw ang nakakabinging ingay at kasamaan ng lungsod. Pagkatapos sa isang gabing walang buwan, isang bituin ang nahulog, maliit, halos hindi nakikita, ngunit gumuhit sa kalangitan bilang isang babala, isang tanda ng kung ano ang darating. At sa katahimikan ng langit, isang anghel ang gumalaw. Sumapit ang gabi sa kalawakan na may nakakatakot, halos supernatural na kabagalan na para bang pinipigilan ng oras ang kanyang hininga para sa isang napipintong pangyayari. Ang lungsod ng Sodoma na hindi alam ang kapalaran nito ay nagpatuloy sa kanyang karaniwang ritmo, malakas, pabaya, puno, na may usok ng mga piging, walang hiya pagtawa at bastos na musika. Ngunit sa gabi, dalawang hindi pangkaraniwang manlalakbay ang dumaan sa mga tarangkahan nito. Walang liwanag sa kanila, walang maringal na pagpapahayag, ngunit nagdadala sila ng presensiya na ang mga mata ng laman na nagdidilim ng kasamaan ay hindi napapansin. Sila ang mga anghel na isinugo ng Diyos ni Abraham, at walang tao tinanggap sila ng may pagpipitagan. Walang iba maliban sa isang tao, si Lot. Siya ay nakaupo sa pintuan ng lungsod sa gitna ng mga hukom gaya ng ginagawa niya araw-araw na lubog sa gawain ng lugar na iyon. Nang makita ang dalawa mga estranghero at kahit na matapos ang napakaraming taon ng pamumuhay kasama ng mga masasamang kaugalian ng Sodoma, mayroon pa ring nasa loob niya kinikilala ang kabanalan at ang sagradong tungkulin ng mabuting pakikitungo. Mabilis siyang bumangon, yumuko sa lupa at nagsalita ng may pagmamadali, halos nagsusumamo. Ngayon, aking mga Panginoon, pakisuyo, lumiko sa bahay ng iyong mga lingkod at magpalipas ng gabi. Hugasan ang iyong mga paa at sa umaga ay maaari kang bumangon at pumunta sa iyong lakad. Sila, na lubos na nababatid ang panganib na nakaabang sa lungsod, ay sumagot, "Hindi. Kami ay magpapalipas ng gabi sa bawat liwasan." Sulok ng tiwaling lungsod na iyon. Alam niya ang nangyari noong gabi sa Sodoma. Sa kanyang paghihimok, pumayag sila. Sa bahay ni Lot, mabilis na inihanda ang lahat. Tinapay na walang lebadura, isang lugar na pahingahan, walang mga tanong na itinanong, walang mga pangalan na inihayag. Ngunit ang lungsod ay hindi natutulog. Ang balita ng pagdating ng dalawang hindi kilalang lalaki ay kumalat na parang kislap sa mga tuyong bukid. Bago pa man mahiga ang mga bisita, isang mandurumog na binubuo ng mga lalaki mula sa lahat ng bahagi ng lungsod, bata at matanda, nang walang pagbubukod ay pinalibutan ang bahay ni Lot. Kinalampag nila ang pinto, sumisigaw ng mailap at nagtanong, "Nasaan ang mga lalaking pumunta sa iyo ngayong gabi? Ilabas mo sila sa amin upang makilala namin sila." Ito ay isang krudo, direkta at kolektibong kahilingan na hinimok ng walang pigil na pagnanasa. Hindi lang nila gustong makita sila. Nais nilang dominahin sila, ipahiya sila, gamitin sila bilang isang panoorin ng kanilang kabuktutan. Sa desperasyon, lumabas si Lot, isinara ang pinto sa likuran niya at sinubukang mga tuwiran sa kanila na nagsasalita ng mga salita na nagsiwalat kung gaano siya naapektuhan ng kultura ng Sodoma. Nakikiusap ako sa iyo mga kapatid, huwag kayong kumilos ng napakasama. Mayroon akong 2 anak na babae na hindi pa nakakakilala ng isang lalaki. Hayaan mong ilabas ko sila sa iyo at magagawa mo sa kanila kung ano ang gusto mo. Huwag mo lamang gawin ang mga lalaking ito, sapagkat sila ay nasa ilalim ng proteksyon ng aking bubong. Ang kanyang panukala ay napakapangit,
na naglalantad ng pusong napunit at napinsala ng isang kultura kung saan ang lohika ng proteksyon ay ginawa. Handa siyang isakripisyo ang sarili niyang mga anak na babae sa ngalan ng labag na batas ng mabuting pakikitungo. Sa isang desperadong pagtatangka na pawiin ang galit ng mga mandurumog, ngunit walang pakialam ang karamihan sa pagkamapagpatuloy ni Lot, kundi para lamang sa katuparan ng kanilang masasamang pagnanasa, sumulong sila laban kay Lot, pinagbantaan siya at sinimulang sirain ang pinto upang maabot ang mga bisita. Pagkatapos ay ang mga anghel na inihayag ang kanilang tunay na kalikasan at kapangyarihan ay inabot. Hinila si Lot pabalik sa bahay at isinara ang pinto. Pagkatapos ay hinampas nila ang mga lalaki sa pintuan ng pagkabulag mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakila, kaya't sila'y napagod sa paghahanap ng pinto. Ang pisikal na pagkabulag ay sumasalamin sa espiritual na pagkabulag na umabot na sa Sodoma. Pagkatapos ay ipinahayag ng mga anghel kay Lot ang layunin ng kanilang pagdalaw na wasakin ang lungsod, sapagkat ang sigaw laban dito ay umabot sa Panginoon. Inutusan nila si Lot na tipunin ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, mga manugang na lalaki, mga anak na babae o sino man sa lungsod, kung sino ang pag-aari mo. Alisin mo sila dito dahil sisirain natin ang lugar na ito. Ang tono ay hindi isang babala. Ito ay isang hindi mababawi na pangungusap. Ang kasalanan ng lungsod ay umabot na sa hangganan nito. Lumipas na ang huling pagkakataon at doon sandali, naghanda ang langit na bumaba sa paghatol. Hindi pa lubusang sumisikat ang bukang liwayway nang himukin ng mga anghel si Lot na kumilos. Ngunit nanatili siyang tahimik, nag-aalangan na parang hindi makahawak ang bigat ng narinig niya kanina. Ang sentensya ay idineklara. Nalalapit na ang pagkawasak. Gayunpaman, nagtagal siya, lumingalinga sa paligid na parang naghahanap ng mailigtas. Marahil ang kanyang mga ari-arian, marahil ang kanyang nakaraan, marahil ang huling kaaliwan. Hindi hinintay ng mga anghel ang pananampalataya ni Lot. Kumilos sila sa awa ng Diyos. Hinawakan nila ang kanyang kamay, ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang 2 anak na babae at inilabas sila sa lungsod sapagkat ang teksto ay malinaw na nakasaad. Ang Panginoon ay naawa sa kanya. Nang nasa labas na ng mga pader, ang mga anghel ay nagbigay ng kanilang huling utos. Tumakas para sa inyong buhay, huwag tumigil. Kahit saan, huwag kang lumingon. Ngunit nag-alinlangan pa rin si Lot. Ang mga bundok tila malayo, ang disyerto ay hindi tiyak. Sumagot siya, pakiusap, hayaan mo akong tumakas doon, maliit na bayan doon. Malapit na at makakaligtas ako doon. Maliit lang naman isa, doon tayo sumilong. Sumang-ayon ang anghel at sinabi, mabuti, ako ay iligtas ang bayang iyon para sa iyong kapakanan, ngunit umalis ka kaagad. Wala akong magagawa hanggang sa dumating ka diyan. Si Lot ay tumakbo kasama ang kanyang pamilya patungo sa maliit na bayan na tinatawag na Zor. Sa likod nila, nagsimulang magbago ang langit. Tumigil ang hangin. Ang mga ulap ay sumara. Ang katahimikan ng paghatol ay pumaibabaw sa kalawakan. At sa mismong sandali na pumasok si Lot sa mga hangganan ng lungsod, nagsimula ang paghatol. Bumaba ang apoy mula sa langit, hindi isang natural na apoy, ngunit isang nagbabagang ulan ng asupre at apoy na direktang ipinadala mula sa Panginoon. Nayanig ang lupa, nahati ang mga burol, gumuho ang mga bahay sa ilang segundo, umalingaw-ngaw ang mga hiyawan at naglaho. Ang ganda ng kapatagan ay natupok sa apoy. Ang mapanlinlang na pangako ng Sodoma ay naging alabok. Sa gitna ng pagtakas, sa mismong pagkilos ng pagtakbo, ang asawa ni Lot na nasa tabi niya, lumingon siya, tumingin sa likod. Sinuway niya ang malinaw na utos ng mga sugo. Ito ay hindi lamang ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang puso, ang kanyang kalakip sa lungsod na iyon, sa kung ano ang kanyang itinayo doon, nagsalita ng mas malakas.
Baka gusto niya upang makita kung ito ay totoo. Marahil ay inasam niya ang kanyang tahanan. Marahil ay nagdalamhati siya sa kanyang naiwan, ngunit hindi ito pinayagan ng langit. Sa parehong sandali, siya ay naging isang haligi ng asin. Nanigas ang katawan niya. Huminto siya at naiwan. Isang pangmatagalang tanda ng pagsuway at pag-aatubili. Isang tahimik na monumento sa panganib ng pagmamahal sa mundo ng higit pa sa kaligtasan. Nagpatuloy si Lot, ngunit ngayon nawala ang kanyang asawa, walang nakaraan, walang tahanan. Dumating siya sa Zoar, ngunit walang kaginhawaan. Nagpatuloy ang pagkawasak sa malayo, nanatiling sarado ang langit. Ang usok ay tumaas na parang walang katapusang haligi. Naligtas siya, ngunit hindi buo, hindi malinis, hindi payapa. Hinugot na siya ng grasya, ngunit nanginginig pa rin ang puso niya sa nawala at kung ano ang mayroon siya. Ngunit hindi pa rin iyon ang katapusan. Mayroong higit pa sa lambak ng pagkawasak. Nakahanap si Lot ng kanlungan sa Zoar. Ngunit kahit na ang apoy ay tumigil, ang takot ay hindi umalis sa kanyang puso. Ang lungsod, kahit na naligtas, ay tila masyadong malapit sa alaala ng paghatol. Muli siyang tumakas, dinala niya ang kanyang 2 anak na babae sa kabundukan. Nagtago sa isang madilim na kuweba kung saan naghari ang katahimikan at walang salita ang itinuro sa Diyos. Walang altar na itinaas, walang pagsisisi na naitala. Siya ay naligtas, ngunit hindi nagbago. Ang kanyang mga anak na babae sa paniniwalang natapos na ang mundo o ginagamit ang paniniwalang iyon bilang dahilan para sa walang pananampalatayang pagkilos ay gumawa ng desperado, walang Diyos na solusyon. Ginawa nilang lasing ang kanilang ama gabi-gabi at sa ganap na pagkatulala ay nakahiga siya sa kanilang 2, walang kamalay-malay, hindi nakikita, hindi lumalaban. Mula sa bawat anak na babae ay nagmula ang isang anak na lalaki, si Moab mula sa matanda at si Ben-ami mula sa nakababata, na magiging ugat ng buong mga tao, magiging kaaway ng bayan ng Diyos, buhay na marka ng baluktot na pamana ng isang henerasyon na nakaligtas sa paghatol ngunit hindi nakatakas sa mga kahihinatnan nito. At sa kadiliman ng yungib na iyon, pagkatapos ng lahat, si Lot, sa wakas ay matino, ay itinaas ang kanyang mga mata sa batong kisame at bumulong-bulong sa nanginginig na boses. Diyos ng langit, iniligtas mo ang aking katawan, ngunit ang natitira sa akin, ang nawala sa akin ay higit pa sa mga bato at mga bubong. Iniwan ni Lot ang Sodoma ng buhay, ngunit dinala niya ang Sodoma sa loob niya. At habang ang lungsod ay nasusunog sa lambak, ang alingaw-ngaw ng kasalanan nito ay patuloy na lumalago sa mga anino ng yungib. Naging abo ang Sodoma, ngunit nabubuhay ang kwento nito. Hindi lamang sa mga pahina ng banal na kasulatan, ngunit sa mga pusong tumatanggi sa pagkatakot sa Diyos. Sa mga lungsod na ipagdiwang ang kasalanan at kutyain ang kabanalan, sa mga kulturang nagiging perwisyo sa isang karapatan at katotohanan sa isang pagkakasala. Ang mga sigaw ng kawalan ng katarungan, ang dugo ng inosente, ang mga pakiusap ng mga inaapi, lahat sila ay umaakyat pa rin sa langit. At naririnig pa rin ng langit, ngunit tumutugon pa rin ito. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkasira. Ito ay tungkol sa babala, tungkol sa awa, tungkol sa isang Diyos na humahatol ng may katarungan, ngunit nagliligtas pa rin sa mga tumatama. Sa Kanya na may wasak na puso. At kung nakipag-usap sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig nito. Mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel upang patuloy na matanggap ang aming nilalaman dahil umiiral ang channel na ito upang ipahayag kung ano ang pinipiling huwag pansinin ng marami. At tandaan, huwag hamakin ang babala. Huwag mong patigasin ang iyong puso para sa susunod na pagbukas ng langit, hindi ang pag-ulan ng asupre, kundi ang paghahayag ng hari na dumarating na may apoy sa kanyang mga mata at katarungan sa kanyang mga kamay. Pagpalain ka nawa ng Diyos.
See you soon.